Hi guys! Today ay tuturo ko sa iyo kung paano nga ba i-manage ang food stall mo gamit ang Merchant Tree POS. Ituturo ko sa iyo kung paano gumawa ng catalog, mag-track ng sales, mag-record ng expenses, mag-manage ng inventory, gumawa ng reports at marami pang iba. Ang Merchant Tree ay available sa App Store at sa Google Play Store. Pwede mo siyang gamitin sa desktop, sa laptop, sa mobile, sa tablet at sa iba't ibang mga browser. Ngayon, simulan natin gumawa ng catalog. At gagamit tayo ng quick import. Punta ka lang sa catalog, products and services, tapos import products and services. Quick import. Ang gagawin natin ay isang bottled water, isang burger na may variants, tsaka ingredients. So, lagay lang natin dito ay drinks. Bottled water. Price natin ay lagay natin 20, 15, initial stock 100. Tapos, gawa tayong burger, snacks, burger. Tapos, gawa tayong variants. Add variant, size, or color. Ayan. Lagyan mo lang dito, regular, 100, 80, 100. Add ka uli. Variant name niya ay cheeseburger tong isa. Ito, 125. Okay? Ayan. Tapos, start import ka lang. Tapos, go to catalog. Pag tinignan mo yan yung burger, ay yung bottled water, so ayan yung kanyang details. Yung burger naman, ayan, may dalawa siyang variant. Ngayon, gagawa tayo ng bundle. Itong burger, gagawin natin ng ingredients. Okay, convert to bundle ka lang. Tapos base unit, piece. Ito na yung dalawang variant mo, lagyan natin ng inventory item. Halimbawa, itong burger regular, lagyan natin ng buns. Yan. Tapos, patty. Ayan, beef patty. Tapos, kung gusto mo maglagay tayo dito ng, kunyari lettuce. Kasi ito nagawa ko na to eh. So, gawa tayo dito, kunyari, lettuce. Sabihin natin, kunyari stock mo, 1 kg. Kunyari, may stock kang 1 kg. 10 kg na lang na, lettuce. Cost niya, per kilo, magkano ba ngayon? Sabihin mo ng per kilo, kunyari, 200. Okay. Ayan, gumawa tayo na dito ng inventory item. Tapos, siyempre, hindi naman 1 kilo ilalagay mong lettuce dyan. Kunyari, 30 grams. Ayan. Tapos, pwede mong gamitin tong apply calculated cost. Ayan. Tapos, dito sa kabila, cheese. Copy mo lang to. Copy to all variants. Ayan. Maglagay ka ngayon ng cheese dito. May nagawa na kasi akong cheese. Ayan. 1 piraso, 8. Apply calculated cost ka lang. Tapos naglagay ka dito ng image. Save. Yan. Yan. Okay na. Yung bottled water, lagyan natin ng image. Yan. Okay na. So, meron na tayong bottled water. Meron tayong burger na dalawang variants. Tapos, meron pa siyang ingredients. Okay na. Nakagawa na tayo ng products. Ngayon naman, ay gagamit tayo ng point of sale. Halimbawa, ikaw ang business owner at ikaw din ang cashier ng business mo. Ngayon, may bibili ng bottled water at isang cheeseburger. So, unang-unang gagawin mo, mag-start ship ka muna. Ito yung start ship. Initial cash amount, lagay mo lang muna 0. Start ship ka. Okay? So, sabi may bumili ng isang bottled water sa isang cheeseburger. Ayan. So, makita mo rito, nandito yung kanilang order, andyan yung price, dine-in or take-out, nandito yung kanyang total. Makikita mo sa point of sale, nandito ang ating mga categories. Pwede ka maglagay ng discount. Ayan, kunyari senior. Ayan, 20% yan. Ito yung kanyang total. Pero kung halimbawa ay pwede mong gawin, line item lang. Kunyari, cheeseburger. Yun lang yung may senior. Tapos, proceed to payment ka lang. Ito yung mga payment methods natin. May cash, GCash, credit card, at iba pa.
Tapos cash payment 120, halimbawa yung binigay niya 200. Automatic lalabas diyan yung change. Order source, pwede kang pumili dito ng iba't ibang mga source. Notes, pwede kang maglagay diyan kung meron kang delivery. Yan, tapos create order ka lang. Yan. Ngayon guys, makikita mo dito na nabawasan na yung kanya inventory. So yan, kanina 10 kilos, ngayon 9.97 kilos na lang. So yung bottled water 197 na lang, 99 na lang. At yung ibang mga kasama niya na ingredients ng burger nabawasan na rin. So merong tatlong klase na inventory sa merchantry. Una, single inventory. Yun nga, yung pag umorder ka ng bottled water, mabawasan ng isa. Pangalawa, bundle. Ito naman yung kasama yung mga ingredients niya. Kapag may bumili ng isang product na may ingredients, lahat ng ingredients ay babawas niya sa inventory. Pangatlo ay tracking. Ginagamit to sa food stall or sa ibang mga food kapag may mga delivery sila. Pwede kang gumawa ng catalog na may delivery charge na walang tracking kasi wala namang inventory yon. Punta tayong dashboard. Dito sa dashboard, makikita mo dito yung quick view ng ano ba nangyayari sa business mo. Magkano yung sales, magkano expenses. So, kita mo dito. Dito sa taas, meron tayong widgets dito. Status ng ating inventory. Nakiklik mo yan. Yan. Out of stock. Kita mo yan. Low stock. Okay? Dito naman lalabas yung mga unpaid transaction natin. Tapos nandito yung today summary natin. Ito naman yung sales and expenses. Kita mo rin dito ang ating top selling product by amount at ang ating low stock items. Pwede mong gamitin yung preset dito. Week, month, today. Pakita ko rin kung paano nga ba kung nagkamali ng order yung iyong cashier or ikaw nagkamali ka ng pag-punch. Punta ka lang dito sa sales orders. Itong unahan, ito yung benta mo kanina. Void mo lang siya, void, confirm. Ayan, voided na yan. Makikita mo sa dashboard, bumalik na yung pera. Zero na siya. Sinoli mo sa customer. Makikita mo rito sa inventory items na nabalik na lahat ng ingredients niya. Pati yung binili natin bottled water, nabalik na rin yung stock. Kung halimbawa naman guys, yung business mo ay hindi siya pay as you order, may mga table number yan. Pwede mong gamitin yung ating park order. Halimbawa, may order ng burger, regular burger, add to order ka lang. Tapos, etong drop down dito, meron dyan park order. So, lagay mo lang yung table number 1. Park order mo lang, ayan. So, makikita mo dyan, dito sa point of sale, dito sa orders, ayan, makikita mo dito yung order na naka-drop at unpaid. So, ito yung naka-park. Tapos, table number 1, ayan. So, halimbawa, magbayad na siya, open mo lang, tapos proceed to payment, complete order, ayan. So, ito nga pala yung online receipt mo. Kung meron kang connected na printer, automatic na lalabas yung resibo. Pwede mo rin i-click yung print slip para sa kitchen. So, wala akong nakakabit na printer kaya wala. Pwede mo ring email, i-download, at saka print yung invoice. Sa merchantry guys, meron din tayong split payment. Halimbawa, burger steak. Proceed ka lang dito, tapos meron tayo dito split payment. Halimbawa, 120. Add split ka lang. Yung una cash, kunyari 60. Yung isa GCash, 60. So, pwede yan. Confirm mo lang. Create. Yan. GCash 60. Cash 60. Tapos, meron din tayong iba't ibang payment methods dito. Punta ka lang settings. Tapos, payment methods. Yan, pwede kang magbago dito o magdagdag. Halimbawa, Grab. GrabPay. Yan. Save. May kita mo sa point of sale, pag nagbenta ka halimbawa ng burger, regular, yan, meron yan dito. GrabPay. 100. Yan, trade ka na. Kung gusto mo naman, ilagay mo na lang siya dito. Kung lagi itong ginagamit, palta mo na lang to. Sa merchantry, meron din discount guys. Iba't ibang klase ng discount. Halimbawa, burger steak, pili lang tayo marami.
Okay. Tapos, click mo lang itong discount. Yan, pwedeng percentage. PWD, ganun din, 20% din to. Amount, amount, na 50 pesos discount. Ayan. Tapos, tapos proceed to payment ka lang. So, dito guys, pwede tayong gumawa ng customer kung may mga loyal customer ka. Gawa ka ng database dyan. Halimbawa, Russell Tan. Okay. Email, Russell at sample.com muna. Ayan. Save. Wala mo ng address. Tapos, create order. Yan. Order ni Russell Tan. Makita mo yan dito sa sales. Sales orders. Ay, sorry. Sa sales customers. Ayan, si Russell Tan. Ito yung kanyang information. Sales information. Tsaka yung order history niya. Kailan siya uling bumili. Gaano siya kadalas bumili. So, pwede mo gamit to. Okay? Ngayon guys, punta naman tayo sa inventory management. Makikita mo rito, una, meron tayong wages dito. Ito yung out of stock, low stock, inventory valuation. Meron din tayong search dito, filter, anong location, anong status, pwede mo makita dito. Sa more, pwede kang mag-export ng inventory mo. Tapos nandito naman yung video kung paano gamitin yan. Okay? Dito makikita mo yung name ng inventory, ng yung stock, order level. Ito naman yung kapag halimbawa, itong lettuce ay naabot niya 5 kilo na lang, automatic na magka-alert to sa cellphone mo. Magbibigay rin siya ng email sa email mo. Ito naman yung kanyang cost. So, kung gusto mo magdagdag ng inventory, click ka lang sa new. Ayan, ilagay mo lang yung dito yung inventory mo. Kunyari guys, gawa tayo dito ng kunyari, special sauce. Special sauce. Cost per base unit, kunyari ML to. Gawin nating, tapos, ang stock mo, yung stock halimbawa na 1,000 ml. Order level, 200. Okay? Dos yan. Tapos, gumawa ka na ng inventory item dito. So, ang gagawin mo, pwede mo siyang ilagay doon sa item mo. Halimbawa, sa burger. Gusto mo siya isama dito. Lagay mo lang dyan, special sauce. Kunyari, 5 ml. Apply mo lang siya. Dito, lagyan mo rin. Special sauce. Kunyari, 5 ml. Apply, save. So, kada benta mo ng burger, kasama na yung special sauce sa mababawasan. So, ganun yung takbo ng inventory natin. Makikita mo rin dito, guys. Halimbawa, lettuce. Gusto mo makita yung movement niya. Ito yung information niya. Tapos dito, catalog usage niya, makikita mo yan sa burger. Recipe, wala. Transaction history, yan, kita mo yung movement niya. Sino yung nag-create? Sino nagbawas nun? Anong oras? Ano yung stock mo? Punta naman tayo sa PO, purchase order. So, halimbawa guys, gusto nating bumili ng burger buns. Halimbawa, 98 pieces. PO yung gagamitin mo. So, halimbawa, ayan, new ka lang. Lagay mo lang dyan, halimbawa, kung confirm, receive, drop, pero lagyan natin receive. Paid, partial, unpaid. Paid lang muna. Halimbawa, buns. Ang bibili natin ay 100 pieces. So, 1 to yan. Save mo lang. Makita mo sa inventory natin na yan, nadagdagan siya ng 100. Tapos yung expense nun, 1, 2, makikita mo dito sa reports. Financial summary. Ayan yung expenses mo. Makikita mo rin yan dito sa expenses. Gumawa siya ng expenses na PO. 1, 2. Sa dashboard, lumabas din yon 1, 2 siya. Ngayon, kung gusto mong gumamit ng supplier naman, guys, lagay ka na ng supplier dito. Yan. Kunyari, test supplier na lang muna. Contact person si Henry po. Ayan. Yun na lang. Email, henry@gmail, henry@sample.com. Yung number niya, address, Metro Manila. Payment details, mamaya natin lagyan to. Save muna yung supplier. Ayan, may supplier information ka na dito.
Tapos gawa ka ng PO. Halimbawa, order ka ng patty. Order ka, 100. Unit cost, yan. So, 2,000. Lagyan mo yung supplier mo dito. Yan. Save. And receive. Makikita mo dito, suppliers, nag-reflect yan dito sa kanya. So, meron kang history dito ng lahat ng mga transaction mo sa supplier. So, makikita mo rin dyan anong product yung binili mo. Pwede ka rin, halimbawa, confirm lang muna, tas unpaid. Supplier natin, test. Bibili ka nyari ng nyari bad water, bibili mo sa kanya, 100. Yan, confirm unpaid. Pag dumating na yung mo, yung mga supplies mo, pwede mo na yan mark as paid o receive mo lang muna. Yan. Tapos, confirm receipt. Yan. Pwede mo na mark as paid. Guys, note ko lang na papasok lang ang mga binili mong inventory kapag receive na yung status. Kapag confirm, hindi pa siya papasok. Okay? Makikita mo yung inventory natin ng bottled water, 200 pieces na. Tapos, pwede mo rin siyang i-export. Okay, yan. Export mo lang. Anong gusto mong date range yung makita mo? Pwede dito. Sample natin. Start export. So, yan guys. Ito yung na-export na nating file. So, ganun lang. Pwede ka mag-export ng file ng iyong mga purchase order. Ngayon naman, punta tayo sa inventory counts. So, dito, kapag meron kang i-edit, meron kang i-update, or gusto mo ma-synchronize yung stock mo, inventory counts yung gagamitin mo. Click ka lang ng new. Tapos, anong transaction date, anong stock location, lagay mo lang main. Pwede ka maglagay ng notes. Pwede ka mag-isa-isa dito ng mga item. Pero normally, ginagawa ko load all. Ito yung system count. Ito yung nasa merchant tree ng mga stock mo. Actual count, pag ikaw ay magbibilang ng stock mo, gusto mo ma-synchronize yung stocks doon sa system. Normally, ginagawa ng aming mga food stall ng mga users ay nag-inventory count sila every 14 and 29 ng buwan. Kasi 15:30 sila magpasahod. So, bago sila magpasahod, nag-inventory count muna sila. Kasi kapag may kulang, kinakaltas nila doon sa sahod nila. So, halimbawa, nagpa-inventory count ka, yung bottled water, nakita mo, 180 lang. So, may nawawalan 20. Halimbawa, nabilang mo na lahat, ito lang yung kulang. Pwede kang pumili dito, halimbawa, inventory audit na nga lang. Yan. Save. Makikita mo, kung nagpa-inventory count ka, lalabas sa'yo as owner ito. Siyempre, magtataka ka bakit may nawawalan 20. Doon ka ngayon magkakaltas doon sa mga tao mo o kung sino specific na tao yung in charge sa mga ganitong bagay. Okay? So, ganun lang ginagamit yung inventory count, guys. Pwede mo makita kung paano gamitin yan. Pwede ka rin mag-search ng transaction number dito. Tapos makikita mo inventory items niya. Yan. In-update mo na. 180 na lang. Stock adjustment naman tayo, guys. Halimbawa, stock adjustment. Meron ka mga wastage. Meron damage. So, dito natin gagawin yun. New ka lang. Tapos, halimbawa, meron ditong, halimbawa, lettuce mo. 1 kilo, kunyari damage. Yan. Save ka lang. So yan, as business owner, makikita mo, si Juan de la Cruz ay nag-stock adjustment. May 1 kilo na damage. Mabawas yan sa inventory items mo, yan, 8.94 na lang. So, ganun gumagana yung stock adjustment, guys. Stock transfer naman, guys, kapag gusto mong kumuha sa branch mo ng stock papunta sa kabilang branch. Sample, tingnan natin inventory items mo. Halimbawa, filter natin. Main branch, halimbawa bottled water, meron kang 180. Gusto mo halimbawa mag-transfer ng 50 pieces doon sa kabilang branch. Tingnan natin dito sa branch. Bottled water mo dito, ayan, walang laman. Dito tayo sa stock transfer.
gawa tayo dito ng bagong stock transfer. Tapos, bottled water. Magpapasa ako ng 50 pieces. Sa location from main to branch. Okay, save. Yan. Pag tinignan mo dito sa inventory items, makikita mo dito bottled water 180 pa din. Kasi naka-all yan eh. So, kailangan tignan mo dito sa main. Pag tingin mo, 130 na lang. Tapos sa branch, yan, nadagdag na yung 50 pieces dito. So, ganun lang gumagana yung ating stock transfer, guys. Okay, guys, punta naman tayo sa ship management. Dito sa point of sale, click mo lang to, ship management. So, halimbawa, mag-out ka na, i-close mo na yung store mo, at kailangan mo nang mag-out din sa system. So, makikita mo, meron tayo dito, ship information, anong store, magkano initial cash, wala tayong nilagay kanina, anong oras ka nagsimula, ilang orders, yung nabenta. Dito pwede tayo maglagay ng expenses. Halimbawa, tissue, 20 pesos. Okay, add expense ka lang. Yan. Nabawas siya sa cash in drawer, napunta siya dito sa total expenses. Makikita mo rin dito yung mga payment method na ginamit natin, expenses breakdown, at yung mga nabentang mga product. Click mo lang yung end ship, tapos ilagay mo lang yung amount, 568. And business day. So, kahit na mag-multiple na mga ship or multiple na cashier ang magpa-punch, magsasama-sama yung benta mo sa isang business day. Okay? End ship ka lang. Yan. So, nakalagay dyan, cash matching. So, bilang business owner, ito yung dapat mo makita dyan na tama lagi yung pera. Ano naman yung mga nabentang items, pwede mo rin siya makita dito sa sales orders. Yan. So, ganun lang yung ating ship management. Sa point of sale mo makikita yan. Kanina gumawa tayo ng tissue na expense. Pwede ka rin gumawa dito. Expenses. Ayun yung kanina. Employee ship nakalagay. Pwede kang gumawa dyan, limbawa, ng PLDT. Tapos, expense 1699. Pwede mong gawin niya, kunyari, utility. O kaya, internet na lang, internet. Yan. Tapos, save. Ayan na. Makita mo yan dito sa dashboard. Yan expenses mo. Dito sa production order, dito mo gagawin yung mga product na niluluto mo or ginagawa mo in advance. Katulad ng mga tinapay, cookies, cupcakes, tulad ng lutong ulam, kaldereta, menudo, sinigang at marami pang iba. So dito sa production order, kapag siya ginawa mo, automatic na ibabawas na to sa inventory mo kahit hindi pa siya nabebenta. Unlike sa ingredient base, mababawas yung inventory mo kapag may sales na. Katulad ng burger, katulad ng milk tea, ng coffee, lemonade, at marami pang iba. Ang gagawin natin ngayon ay gagawa tayo ng 30 pieces na siomai. Una, makikita mo dito sa catalog, products and services, siomai. So makikita mo dyan, ang stock natin ay 0. So sinadya natin talagang 0 yan kasi magpuproduce nga tayo ng 30. So punta akong recipe, gawa tayong recipe dito, lagay natin pork siomai. Pork siomai recipe. Ang output niya, bubuo siya ng siomai, pork siomai. 30 pieces yung output. Okay, pwede kang maglagay ng notes dito. Tapos yung ingredients niya, lagyan natin yung ingredients niya. Okay guys, nalagay natin yung kanyang ingredients o yung kanyang recipe. Save mo lang. Ayan, okay na. Pinagawa na tayong recipe dyan. Punta kang production order, ipoproduce na natin siya. New. Create ka lang ng bago dyan. Tapos recipe, pili mo yung recipe na yon. Okay, yan, lumabas na. So, dahil kailangan natin 30 pieces lang, isang batch lang. Gusto mo, dalawa. Magdodoble yan. 3 batch. Ayan. Okay, ngayon isa lang. Ito. Save. Ayan, nagawa na tayo ng ating production order. Pagtingin mo dito sa catalog, yung pork siomai mo, ayun, 30 pieces na. So, sa ganitong paraan, may iwasan natin yung sobrang pagbebenta ng mga cashier mo. Kasi meron mga business na bawal silang lumampas sa 30.
Pag sila nagbenta ng 31, ibig sabihin, kumuha sila sa inventory para makabenta nun. So, hindi naman, yung ibang owner, hindi nila pinapayagan yung mga ganun. 30 lang yung ibibenta nila. So, kung sosobra, kailangan gumawa sila. Padaanin nila dito sa production feature para matrack nila yung stock nila ng maayos. Okay? So, ganun ginagamit yung ating production order. Punta naman tayo sa dedicated printers. So, ginagamit mo to kapag malayo yung kitchen mo, ayan, yung drink station mo, malayo sa counter. So, maglalagay ka ng mga specific na mga printers para pag-order, automatic lalabas doon yung kanya-kanyang mga receipt. Meron din tayo yung tutorial dito. So, gawa tayo printer. Halimbawa, ito, kitchen. Kitchen. Anong size? Pwede mo enable yung auto print. Tapos, halimbawa, food lang dyan, mga food lang. Sige, sama natin yan. Ayan, create. Tapos, yung isa naman, kunyari drink station. Ayan, kunyari, ganyan, malaki yung printer mo dyan. Drinks lang yan. Sample lang naman. Okay? So, automatic na kapag nag-scan ka or binuksan mo yung Bluetooth mo or dito sa printer set, wala akong printer dito kasi naka-browser ako sa app mo, automatic na i-connect mo lang yun, lalabas yung mga printer na yan at i-connect mo lang siya. So, ganun lang gumagana yung dedicated printers. Punta naman tayo sa customer display. So, ito naman guys, kung gusto mong ipakita yung order info ng customer mo para may transparency. Kailangan mo ng secondary na tablet or screen para sa customer display. So, ganito lang gamitin yung customer display. Una, ay gumawa muna tayo ng account. Settings, tapos users. Tapos new user. Tapos dito sa role, lagyan ka lang dito ng customer display. Email, save. Okay, ngayon gamitin natin to. Ito yung gagamitin natin mamaya sa pag-login. Doon sa kabilang screen. Pero ngayon, setup muna natin dito sa customer display. Lagyan natin ng logo. Tapos, ilagay natin yung ating, pwede mo i-full screen yan. Yan. Tapos, exit. Pwede mo rin makita dito yung branch. Connected. Yan. Ngayon, connected yan. Yan. Testingin natin, mag-login ka muna dun sa isang account. Login. Ayan. Halimbawa, ito yung cashier. Tapos, ito yung display. So, mag-order tayo ngayon ha. Kunyari, burger. Ay, sorry. Ship muna tayo. Open ship. Halimbawa, burger. Regular, add to order. Okay, yun. Dumagdag. So, second screen to ha, guys. Yan. Diba? Check out natin. Yun, no? Thank you. Thank you. Your order has been completed. Yung customer mo, pwede mo lagay yung email tapos i-send yung receipt. Okay? So, ganun lang kasimple yung ating customer display. Guys, punta naman tayo sa user management. Okay? Halimbawa, ikaw yung admin, kailangan mong gumawa ng mga user account ng mga cashier mo. So, new user ka lang. So, employee, pwede kang gumawa ng admin mo. Pero ngayon, employee muna. Halimbawa, Ryan Anatoly. Email. Halimbawa, ito lang yung pwede niyang gawin. Wala siyang pwedeng gawin sa inventory mo. Tapos, pwede siya sa main. Save. Okay, meron ka na ditong isang account sa cashier mo. Ang gawin natin, i-login natin siya. Pwede mo siyang i-login directly. Halimbawa, log out ka muna. Yan. So, kita mo na wala na iba ditong menu. Tapos, pwede rin naman yung isa, storefront mode. Punta ka sa device mode, storefront mode. Yan, pwede kang pumili dito, anong branch, pero main muna. Enable mo lang, enable. Yan. Kung marami kang user kasi, pwede mong iwanan yung tablet. Pili na lang sila kung anong user yon. Kunyari, si Ryan Anatoly, yan. Lagay niya lang yun. Okay. So, halimbawa, maggagawa tayo ng order.
Starship ka lang, lagyan mo lang muna, initial cash amount 0. So, ito na, ibang ano to, ibang tablet to. So, ito na yung cashier mo. Magawa na siya ng order. Okay? Ayan. Proceed to payment, create order, 598. Makikita mo na real-time yung order process. Lahat ng sales na ginagawa niya, makikita mo real-time sa dashboard mo. Okay, pakita ko sa'yo. So, ayan guys, sa dashboard mo, ayan, nakalagay, last 1 minute ago, created by Ryan Anatoly, amount 598. So, andito yung total sales. Ito yung sinasabi ko kanina sa business day. Nagsabay ikaw, Juan de la Cruz, at saka si Anatoly. Kahit nagsabay kayo mag-punch, makikita mo rin lahat dito. Gusto mo makita yung specific lang, si Ryan Anatoly, gusto mo makita yung ship niya lang. So, punta ka ng sales, tapos user ship. Ayan, dalawa kayong active. Si Ryan Anatoly, makikita mo, meron siyang 598. Subukan natin gumawa ng order. 598 kanina, di ba? So, order tayo. Marami. Ayan. So, lagyan natin ng discount. Discount. Ito pala. Kunyari, percentage, 5%. Ayan. Proceed. Okay, 1121. Pag tinignan natin yan, magkano na yung kanya? 1719 na. So, tingnan natin doon sa real time. Puntahan natin yung isang account. Ayan. Pag tinignan mo yan, usership. Tingnan natin yung dashboard. So, ayan guys, makikita mo, 1121. Okay? Yung kaninang sales ni Ryan ay 17 pero 1121 lang. Pero kasi 1 minute ago. Pero pag tinignan mo yan dito sa usership, tapos si Ryan, open pa yung ship niya. Ayan, 17 yan. Pero total ng order ng ginagawa ng lahat ng tao mo, andito yan. Okay? Today. So, ito kasi, mukhang malaki kasi, ano yan, ito yung date niya. Okay? So, ganun lang guys sa ating user management. Guys, punta naman tayo sa employee management feature. So, syempre, tayo mga business owner, ayaw natin ng manual pa itatrack natin yung mga ano nila, attendance nila. So, dito, gagawa tayo ng database, tapos, kada login nila, ma-track natin kung ilang oras yung pinasok nila at may katumbas yun na sahod. So, unang gawin natin, gawa muna tayo ng employee profile. Kunwari, pangalan niya ay Vladimir Reyes. Contact number, email address, Cavite. Cavite City, Cavite. Lagyan mo ng PIN. So, yan guys, gumawa na tayo ng profile para kay Vladimir. Click save. So, yan, meron ka ng isa dito na employee. So, isa lang muna yung pag-usapan natin. Punta ka muna dito sa attendance tracker. Ayan, kunyari si Vladimir Reyes ay magla-login na siya. Magka-login na, sample. Lalabas yung camera dyan. Yan. Okay? Next. PIN niya. So, yan. Naka-login na. Makikita mo ngayon dito sa employee tas attendances. Dito lalabas yan kung ilang oras na siya. Tapos, yung kanyang total pay. So, ngayon, sampulan muna natin siya. Halimbawa na naka 9 hours na siya. So, makikita mo dito sa employees, ang pasok niya ay 9 hours. 8 hours tapos 1 hour break. Parang 8 to 5. Ganun yung pasok. So, gawin natin. Gawa tayo ng isang attendance. Halimbawa, nakapasok na siya. Pwede ka rin kasi dito mag-edit or maglagay ng kanyang attendance kung siya ay nakalimot mag-clock in, nakalimot mag-clock out, pwede mong gawin dito. Pero ngayon sa example natin, gawa muna tayo ng isang attendance na nakapasok na siya ng buong araw. Gawa tayo dito, employee si Vladimir, tapos sabihin natin 8 a.m. to 5 p.m. Okay? Save. 9 hours. Tapos, 650 yung kanyang total pay. Pwede kang maglagay dyan ng deduction. Tapos, sige, lagyan natin deduction, 50. 600 na lang. Save. So, tingnan natin ngayon, kunyari magbabayad ka sa kanya, kunyari daily, magbabayad ka ng salary niya. Punta ka lang dito sa reports.
employee reports. Tapos, pwede kang maglagay dito ng date range. Pero gawin natin today lang muna. Anong store? Sino employee? Pwede. So, yan lang muna i-default natin. Meron kang babayarang 600 sa kanya, create expense ka lang. So, nakadrop yan, status niyan. Tapos yung notes, yan, 600. Automatic nakalagay dyan. Set mo yung status as paid. Tapos, create expense. Yan, expense created successfully. May kita mo ngayon dito, sa expenses. Yan, nag-payroll ka ng 600 kay Vladimir Reyes. So, automated na yung pagpapasahod mo dito, guys. Tsaka, hindi ka madadaya sa oras. Kasi meron tayong, yung clock in natin sa magitan ng camera. Pwede mong gawin to, naka-separate yung tablet. At kung wala ka namang separate na tablet, konti lang naman yung yung employee mo. Pwedeng sa POS na mismo nung iyong user o nung yung cashier, pwede siya mag-clock in. Pero kung marami kang employee, mas maganda kung gumamit ka ng isang dedicated device para doon. Kailangan mo lang dito sa settings, gumawa ka lang ng user. So, new user, tapos attendance tracker. Ayan, save. Ngayon, i-login natin siya ngayon. Kunyari, ilalagin mo siya sa tablet. Ayan. Ngayon lalabas, guys. Pwede mong i-change yung branch mo. Tapos, pwede ka mag-full screen. So, sabihin natin, mag-lockout na ako. Ayan. Pin. So, tablet to ha, guys, sa tablet. Specific tablet. Okay, guys, punta naman tayo sa reports. Dito natin makikita ang ating financial summary. Kita mo dito ang iyong gross sales, gross profit, net sales, expenses, net profit. Okay, pwede mo rin i-date range yan. Gamitin yung mga presets na to. Day, period, ang ating store, kung anong branch gusto mo makita. Kita mo rin dito lahat ng ating payment method na ginamit. Sales by category, anong category ba yung malakas sa business mo? At breakdown ng lahat ng ating mga nabenta. Ayan. Quantity, total, cost, yung ating profit. Makita mo naman dito sa sales report, may tatlong report dito ng sales. Sales by period, by product, by customer. So, isa ring powerful tool to, guys, kasi kita mo dito ang iyong hourly. Ayan. February, today. So, ayan, guys, kita mo rito. Ayan, nag-pick yung sales mo dito sa 11 a.m. Pwede ka magbuhos ng marketing dito. Makita mo yung behavior ng tao kung kailan sila bumibili. Kita mo agad dito yung breakdown ng sales mo araw-araw. Ayan, gross profit, itong net sales, gross sales. Tapos yung profit mo, ilang orders yung nabenta, tapos yung margin mo. So, importante rin tong margin na to kasi may mga business owner na nagsiset ng limit lang. Halimbawa, 40% yung margin gusto nila. O nag-30%. Anong mali? Anong nangyari? Ba't nag-30 plus percent? So, powerful din to, guys, tong margin. Tapos, pwede kang maglagay dito ng status kung anong gusto mong makita. Pwede ka ditong mag-export din ng data mo, ng sales. Dito sales by product, lahat ng mga items na nabenta mo, ganong kalakas ba siya, makikita mo dyan. Ayan. So, ano yung mahina mong product, ano yung pinakamalakas mo sa range na to. Ano rin yung margin mo. So, pwede mo masilip dito kung may mali bang pagsiset ng margin sa mga product mo. Pwede ka rin mag-search dyan ng product date, ng product, ng status din, ng payment. Pwede ka rin mag-export. Sales by customer naman, lahat ng nabenta mo sa mga customer mo nandito. So, monitor mo sino yung malakas, sino yung may mga utang, kailan ba siya bumili. So, yan. Sample natin, isa lang kasi. Pwede ka rin mag-export dito. Tapos, info, pwede mo basahin dito. Yung mga label. Tapos, dito naman sa inventory reports, inventory valuation. So, ito yung total na inventory value ng lahat ng stock mo na meron ka. Makikita mo dito. Magkano na lang yung value ng bawat stock mo. Makikita mo dito.
Pwede kang mag-search din dito kung anong item gusto mong makita. Yan. Okay, tapos usage and forecast. Powerful tool din to kasi makikita mo kung gaano ba kalakas gumamit ng ingredients yung business mo sa average, daily average. Yan. Weekly, pwede mo makita. Monthly. Days left, ilang araw pa bago ka maubusan nung stock mo. So, importante rin to, guys. Tapos, pwede mo ring i-filter. Depende yun dito sa pinilter mong date. Pwede ka rin mag-export. Adjustment, lahat ng adjustment na ginawa sa business mo. Halimbawa, yung damage. Yung kita mo lettuce, 1 kilo. Kita mo dito. Tapos, depende yon sa date na sinet mo. Inventory, yan, kung gusto mo, mismo yung item yung gusto mo makita. Dito naman sa inventory history, makikita mo lahat ng movement ng inventory mo. Kita mo rito ang location, anong type yung ginamit, ilan ang stock change, at marami pang iba. So, itong generated reports na to ay galing dito sa February 1 to February 12. Pwede ka rin pumili ng preset dito. Pwede mo rin gamitin tong clear. So, ngayon, gamitin mo natin February 1 to 12. Tapos, pwede ka mag-set dito ng location, yung nangyari branch. Makikita mo yung movement, ano nangyari sa branch. Inventory movement dito sa branch. Tapos, pwede ka rin mag-search gamit ang creators. Yan, lahat ng ginawa ni Juan de la Cruz, anong transaction, nangyari SO, itong sales order. Yan, kita mo yung mga stocks na nabawas. Halimbawa, kay Ryan Anatoly. Yan, kita mo lahat ng mga changes na ginawa ni Ryan. Type naman, pwede mo makita dito kung anong type yung ginawa ng isang staff. Halimbawa, stock adjustment. Tapos, gusto mo makita yung kay Juan de la Cruz lang. So, ayan, kita mo rito yung lahat ng stock adjustment na ginawa ni Juan de la Cruz. May lettuce, may bottled water, nagdagdag siya, nagbawas siya, kita mo dito. Pwede ka rin pumili ng specific inventory item dito. Halimbawa, lettuce. Ayan, kita mo lahat ng movement na nangyayari kay lettuce. Pwede ka rin dito mag-export. Tapos, pwede mo rin makita yung lahat ng information ng mga labels dito sa inventory history. Pwede ka rin mag-sort ng location at ng iba't ibang mga labels na nandito. Okay guys, ganun lang kadali gamitin ng Merchant Tree POS. Kung meron kang tanong, pwede ka mag-message sa Facebook page ng Merchant Tree. Maraming salamat. God bless.